November 10, 2025. Pasado 7:00 na ng gabi nang may isang lalaki na nakasuot ng face mask at pulang jacket ang pumasok sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan at tila isang normal lang na customer, subalit mabilis itong lumapit sa kahera at agad nagdeklara ng hold up. Wala namang nagawa ang kahera kundi ibigay ang lahat ng pera na laman ng kaha at maya-maya pa ay dumiretso pa ang hold-upper kasama ang kahera sa isang opisina ng tindahan at tila may kinuha pa na dagdag na pera. Matapos ang pang-hold up ay agad tumakas ang sospek sa kayang isang motorsiklo. Agad namang nalaman ito ng Marilao PNP dahil din sa sumbong ng mismong kahera ng ninakawang convenience store, kaya naman dali-dali silang nagsagawa ng hot pursuit para sa ikadadakip ng sospek. Sa isinagawang mabilisang operasyon ng mga otoridad ay agad namataan ng mga ito ang motorsiklo na ginamit ng sospek sa barangay Loma de Gato. Ayon kay Bulacan Provincial Police Colonel Angel Garciliano ay tinangkapan ng sospek na itago ang krimen na ginawa nito sa pamamagitan ng paghubad ng kanyang jacket, pero dahil sa description ng mga staff sa sinakyang motorsiklo ng sospek ay nakilala pa rin ito, kaya naman sinubukan ng mga rumespondeng mga pulis na pahintuin siya, pero sa halip na tumigil ay naglabas ito ng baril sabay paputok sa sinasakyang mobil ng mga pulis. Dahil sa ginawang ito ng sospek ay agad ding gumante ng putok ang mga pulis na siyang naging dahilan para tumumba ang sospek dahil sa dalawang tama ng baril sa kanyang katawan. Nagulat na lamang ang mga pulis nang malaman nilang ang hold-upper pala ay isa ding alagad ng batas na may ranggong police captain at nakatalaga pa bilang hepe sa North Caloocan City Police. Kinilala siya sa pangalan bilang Ronnie Sarto. Agad naman siyang naitakbo sa hospital, subalit idineklara din na siya ay dead on arrival. Na-recover ng mga pulis ang perang natangay nito na nagkakahalaga lang ng 20,000 pesos. Marami naman ngayon ang nagsasabing planted ang nangyaring pagkakapatay kay Sarto dahil bakit naman daw niya itataya ang buhay niya sa halagang 20,000 pesos? Lalo na't napag-alaman na bukod sa sahod niya na umaabot ng mahigit 80,000 pesos ay meron din silang food business ng kanyang asawa at isang RTW o clothing business. Idinagdag pa ng mga kritiko na ang nakuhang red na jacket mula sa napatay na captain ay iba mula sa suot ng taong nang hold up sa convenience store. Dito ay sinasabi nilang marahil ay sinadyang patayin ng kapitan dahil siguro ay may tinarget siyang mabigat na grupo na sangkot ang ibang mga pulis, o di kaya ay may nalaman siyang hindi dapat. Pero ano nga ba talaga ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito? Hold-upper nga ba talaga siya o may mas mabigat pa na dahilan kung bakit nadamay siya sa insidente? Si Ronnie Sarto na 43 taong gulang ay hepe ng Investigation and Detective Management Section ng Caloocan City Police. Sa opisyal na record ng NCRPO ay wala siyang ni anumang derogatory record. Walang admin case, walang criminal complaint, at sa loob ng serbisyo ay kilala siya bilang tahimik, seryoso at hindi lumilihis sa trabaho. Maayos naman ang takbo ng buhay ni Sarto kapiling ang kanyang asawa at nag-iisang anak na lalaki. May sariling bahay, sasakyan at meron pa silang sariling food at clothing store business. Bukod pa dito, ang sinasahod niya buwan-buwan bilang isang police captain na umaabot sa mahigit 83,000 pesos. Isa din si Sarto sa mga nire-respeto sa kanilang barangay sa Bulacan.
Kaya naman labis ang pagkagulat ng mga nakakakilala sa kanya nang mabalitaan nilang siya ay patay na at sa paraang para sa kanila ay hindi pa kapani-paniwala. Ayon sa ilan ay sinasabi nila na siguro ay may nainggit sa maayos na buhay nito at meron ding nagsasabi na planted o di kaya ay mistaken identity ang pagkamatay nito dahil sa nang ma-recover nga ang pulang jacket mula kay Sarto ay mistulang may pagkakaiba ito sa suot ng holdupper sa convenience store na nakuhanan naman ng CCTV. Pero ayon sa pag-iimbestiga at ayon na rin kay Bulacan Provincial Police Officer Director Colonel Angel Garciliano ay hindi planted at mas lalong hindi mistaken identity ang naganap na pagkakapatay kay Sarto dahil nilinaw ni Police Colonel Garciliano na noong nagsagawa ng hot pursuit ang mga kapulisan ay kasama mismo ang isang crew ng convenience store na siyang kumilala sa suot nito at sa motor ng suspect, kaya naman imposibleng magkakamali ito. Sa description pa kasi ng mga crew bago pa man mapatay si Sarto ay nabanggit ng mga ito ang kulay ng kanyang suot na damit, shorts at maski ang tsinelas nito ay nabanggit din ang kulay. Ganun pa man, kahit na wala siyang suot na jacket ng matagpuan ay positibo pa rin siyang nakilala ng crew na kasama sa hot pursuit. Malinaw din ang nakuhang mga ebidensya sa loob ng utility box ng motor ni Sarto. Bukod sa pulang jacket, ay nakuha dito ang 20,000 pesos na magkakaiba ang denomination na mababatid talaga na galing sa isang kaha. Nakuha din sa loob ng utility box ang mismong ORCR ng motor na nakapangalan din mismo kay Sarto, mga ID nito at ang mismong issued service firearm nito. Malinaw naman daw talaga na walang derogatory record si Sarto na 19 na taon nang nasa serbisyo, pero iba ito sa mga tinitignang kaso na kinasangkutan niya. Ayon sa pag-iimbestiga ng Bulacan PPO ay lumalabas na dati na palang nasangkot sa ilang mga serye ng pang-hold up sa ilang bayan ng probinsya ang naturang pulis. Kabilang na dito ang pang-hold up sa isa ding convenience store doon din sa Marilao noong Pebrero at isa pang convenience store sa Santa Maria noong buwan naman ng Oktubre at ilang mga coffee shops, gasoline station at eto ngang convenience store din sa Marilao ulit na siya nang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Base pa rin sa pag-iimbestiga ay napag-alaman na ang mga business pala nila ay nalugi noon pang panahon ng pandemya noong 2019. Ayon naman kay Police Major Hazel Asilo ay lubog na pala sa utang itong si Sarto. Sumagad na ang kanyang loan na umabot ng hanggang sa 7 at nang dahil dito ay bumaba ang net take home pay niya. Iniulat na kahit na may sahod siyang mahigit 83,000 pesos kada buwan bilang police captain at hepe, pero dahil sa utang at loan payments ay nakakatanggap na lamang siya ng 4,750 kada kinsenas o katumbas ng 9,500 sa buong isang buwan. Sinasabi rin na tila lulong daw siya sa ilang bisyo katulad ng pagsusugal. Kaya naman ito marahil ang nagtulak sa kanya para makagawa ng mga bagay na bandang huli ay siya ding magpapahamak sa kanya.